Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Bumagsak sa kamay ng batas ang top 1 most wanted person municipal level na may kasong illegal possession of firearms and ammunition matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Zamboanga del Sur. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Joyce Abiog. Sa bisa ng pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng Suminot Municipal Police Station at First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, na aresto ang top 1 most wanted person municipal level sa Barangay Eastern Poblacion, Suminot, Zamboanga del Sur. Kinilala ng mga otoridad ang isang 20 anyos na lalaki at residente ng Barangay Upper Sikpaw, Suminot, Zamboanga del Sur. Ang pagkakaaresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Annalyn Fernando Ramas Constanilla, Presiding Judge, Branch 30 RTC, 9th Judicial Region, Aurora, Zamboanga del Sur, dated October 21, 2024, na may piyansang 36,000 pesos sa kasong paglabag sa Comelec gun ban at 180,000 pesos naman para sa kasong illegal possessions of firearms and ammunition under Section 28 of RA 10591. Sa ngayon, ang nasabing suspect ay nasa kustudiya na ng Suminot MPS para sa tamang disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. Matagumpay na nasamsam ng mga tauhan ng Bohol PNP ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng isang high-value individual. Patrolwoman Nikia Cañedo sa balita. Aabot sa 6.8 milyon na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat ng kapulisan mula sa isang lalaki na target sa buy-bust operation na isinagawa sa Purcuatro Barangay Sentro, Tubigon, Bohol nitong ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Carl Jobel Lofranco, Chief of Police ng Tubigon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Antoy, 41 anyos, high-value individual, residente ng Sitio Ingod, Barangay Sentro, Tubigon, Bohol. Dakong alas 11:36 ng umaga nang isinagawa ang buy-bust operation ng mga operatiba na naging dahilan sa pagka-aresto sa suspect. Nakuha mula sa suspect ang 2 medium size at 2 large pack ng hinihinalang shabu na nasa 1,000 na gramo at may standard drug price na 6,800,000 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ang isang backpack, brown paper bag, 2 plastic bag at buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Police Colonel Patricio C. Degay Jr., ang Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office.
Ang tagumpay na ito ay bunga ng masusing pagmamanman at koordinasyon at walang sawang dedikasyon ng ating mga kapulisan laban kontra iligal na droga. Sa pamamagitan ng ganitong mga operasyon, ating pinatutunayan na seryoso ang Bohol PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lalawigan. Nais naming paalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag sa inyong mga komunidad. Kung may nalalaman kayong kahina-hinalang aktibidad o mga personalidad na sangkot sa illegal na droga, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa pamamagitan ng aming hotline numbers. Ang inyong pakikipagtulungan ay napakahalaga upang tuluyan masugpo ang banta ng illegal na droga sa ating mga kabataan at komunidad. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kooperasyon sa PNP. Sama-sama nating itaguyod ang bagong Pilipinas na payapa, ligtas at malaya sa droga. Ang naturang operasyon ay isang patunay na walang humpay na pagsusumikap ng kapulisan sa paghuli ng mga drug personalities bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa iligal na droga. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. 3 high-value individuals ang naaresto ng Bacoor City Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na nagresulta sa pagkasamsam ng mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Priscel May Urbano sa report. 3 umano'y high-value individuals ang naaresto ng mga otoridad sa isang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Bacoor Component City Police Station sa lungsod ng Bacoor nito lamang madaling araw ng Martes, 14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Boss at alias Christian na kapwa residente ng Parañaque City at alias Emmanuel na taga Bacoor City. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Drug Enforcement Unit ng Bacoor Component City Police Station sa Philippine Drug Enforcement Agency. Isang pusher-buyer mula sa kapulisan ang nagpanggap na bumibili ng iligal na droga dahilan upang maaresto ang 3 sospek. Nasamsam mula sa kanila ang isang knot-tied plastic bag at 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 105 gramo na may standard drug price na 714,000 pesos. Isang puting Toyota Hilux at isang piraso ng 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang mga ebidensya ay agad na dinala sa Provincial Forensic Unit sa Imus City para sa kaukulang pagsusuri. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bacoor Component City Police Station ang mga naarestong sospek habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Cavite PNP laban sa iligal na droga sa riyon para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.